Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel at Facebook page. Ito na naman tayo, si Palapan. At meron tayo ditong ipamamahagi sa inyo about sa TMX kung nalostrade na yung ilalim nyo. Mapa 155 po, Euro, Skego o lahat ng China motor or ibang motor. Pag nasira po yung ilalim at ang inyong size ay 12mm. Ito po yung sinasabi ko na 12mm dito sa original na sa trade, sa ilalim. Ano ba ang gagawin natin kapag na-lost trade? Mga idol, anong gagawin natin dyan? Idea po para sa mga kamekaniko natin or mga nakakaalam na sa mga baguhan, aspiring mechanic, lalo na po sa mga naghahanap buhay at magandang idea po ito. At hindi ko po nila lahat, may mga nakakaalam na at meron pang hindi, para po sila ay may idea about sa kanilang motor, lalo na kapag ang bigat ng sidecar nyo ay lagi na lamang lumuluwag itong mga tuntungan dito. Kung tawagin ay putres. Yan. Laging luwag, laging mabibrate, kaya po lumuluwag. Tapos isa pa, bakit nga ba lumuluwag ang tornilyo dito? Iisa-isahin na natin mga idol. Bakit lumuluwag ang tornilyo dito sa mga TMX? Kadahilanan, sobrang langis ng kadena, tumutulo sa sprocket, sa engine. Yan, nalalangisan maigi ang ilalim, tapos papunta dito sa putres niya, tapos napapatakan ng langis yung mga tornilyo, lumuluwag yan sa vibrate. Yan, isa pa yan, hindi na check ng maigi yung mga tornilyo, yung mga bolt. Kaya dapat ay talagang iniintindi natin itong mga tornilyong ito para maiwasan ang lost trade. Bakit nga ba nalo-lost trade naman? Kaya nalo-lost trade po, napapabayaan luwag, tapos yun na nga, napabayaan luwag, magtataltal siya dyan, tapos yun, lost trade na. Ang tanong mga idol, anong gagawin natin kapag na lost trade na to? Ano ang gagawin ninyo? Ganito yan. I-trade na natin to ng 3.8 at conforme sa inyo kung gusto nyo nakalagay sa makina, pero ito ay medyo sabit po dun sa apakan ng preno. Kaya ang gagawin natin dyan, ibinaba sa body para po matridan at kanya-kanyang diskarte lang mga idol. Gawin nating 3.8. Ito po yung sinasabing 3.8. Yan po. Papakita ko sa inyo yung pang trade para po may mga idea tayo about sa pag-trade dito at hindi po kakalog-kalog yung mga tornilyo nyo, yung sapakan. Yan o. 3.8 by 16 po. Basta po 3.8, walang problema. Sige, trade na natin. Papakita ko sa inyo kung paano mag-trade. At alin dito ang napakaselan para sa pagtitrade or paglalagay ng tornilyo. Kasi po, hindi to basta nilalagyan ng tornilyo. Kasi pag nalagyan to ng tornilyo na mahaba, pwede pong mabasag at pwedeng tumulo. Ito pong dalawang to, napakaselan po nito dito sa about sa may kicker, sa clutch side. Huwag nyo pong lalampasan ng tornilyo na sobrang haba dyan. Kailangan ng tornilyo nyo ay 3.8 by 1 lang ang haba. Kasi po, pag yan po ay humaba ng sobra, mabubutas po dito sa clutch side. Dito naman tayo sa may engine. Kapag po yan na-tredan, dito po mapahaba na sa kabila, dito sa may parteng cambio, dito sa may kanan mapahaba na siya yung pagkaka-trade nyo or yung tornilyo, wala siyang problema. Pero dito sa kaliwa, pag po yan ay napahaba at sumukdol dun sa loob, mabubutas po dun hanggang dun sa loob ng makina yung crankcase at magkokos po ito ng tulo ng inyong motor. Kapag tinanggal nyo yung tornilyo at nagkalangis, bigla na lang siyang parang magiging dalawang drain plug. At nakakatuwa at dalawang drain plug. Siyempre, lampasan po, mababasag yung crankcase dun sa dulo. Magtataka kayo bakit natulo ang langis. Kasi nga po, napahaba ang tornilyo at masisira yung crankcase. Kaya tara guys, tama na yung daldal natin. Trade na natin kung paano yung ating pagtitrade ng 3.8. Tara! Ito mga idol ha. Yan. Trade na natin. Yan. Napang ko yung puso. Hindi ko pala. Hindi ko pinapusingin dyan yung kamag. Okay. Ano ba? Anong kailangan kayo mag-aspang mo? Yun ang nga yung 3.8 by 1. O yan mga idol o.
Oh, may trade na siya. Ngayon, trade na natin uli yung iba. Yan, trade na natin yung iba. Ganun lang yung kasimple. Mga idol. Oh. Dali yung ating ano. Diba? No. Yan, ganyan lang. Oh. Balik-balik lang. Pag maganit, balik-balik lang. Pakanan po ang ikot, mga idol. Pakanan. Alright na, okay na. Hindi ba? Ganun lang po kasimple ang pagtitrade, mga idol. Yan. Para sa mga idea po ng nakakarami or nakakaalam, ganyan lang. Ayan, may trade na po yan, 3.8. Huwag yung kakahabaan kasi po dito sa part na to, nabubutas, maaari po mag-cause ng leak ng langis po at yung maglalagay pa kayo ng epoxy. Dito naman sa kabila, mga idol, huwag nyo siyang kakalampasin yung trade kasi po pag sumuktol yan dun sa dulo, sa crankcase, mabibitak yan. Papakita ko sa inyo yung sinasabi kong crankcase para makita nyo. Ito mga idol yung sinasabi kong crankcase. Oh, dito, kung sakali pong mapalampas yan, ito yun. Pag po yan napalampas dito, mabibitak po ito. Yan, dito mabibitak dito, yung mag-focus na siya ng tulo dito, mabibitak to dito sa lagyan ng gasket yan, pati dito. Magkakaroon siya ng cost, kaya kailangan tama lang din yung tornilyo at tama lang din yung pag-trade. Ano? Kaya lang mga idol, maraming salamat. Sana may natutunan naman kayo dito sa aking pag-trade po ng TMX 125 or namang China motor. Maraming salamat uli at God bless po. Pa-share naman ang video mga idol. Maraming salamat. Thank you.